Okay, so good day po. We are the group 2 po and ang napunta po sa aming topic is yung package delivery. Yung ginawa po namin sa code is ginamit po namin yung midterm code sa case study and in-integrate lang po namin yung lessons na pandas, object-oriented programming, tsaka yung sa mga list, dictionaries, and such. So, sa import pandas po as PD, yun po yung ginamit na library para po ma-import yung mga input data ng user para po magawa po siyang data frame. And yung import random naman po is para ma-randomize yung sa delivery simulation po na bibigyan niya po yung random scenario para sa ating delivery. And yung unang class naman po na ginamit po namin is yung class logistics, which nakapalo po doon yung def init and yung mga attributes niya po na name, weight, and destination, which is nandyan po. And bandang dulo po is makakall niya po ito by self-delivery dates. Para po yung method na yan is yung method na po yun is para sa delivery simulation. And yung next method naman po is called cost calculation, which is dun po nakakalculate yung weight na nilagay po ni user at i-multiply po ito sa 10 kapag yung weight niya po is less than sa 12. Multiply naman po sa 12 kapag sobra po sa 12 yung weight po na ilalagay ni user. Okay, so next naman is yung method na delivery date simulation. Dito na po papasok yung import random. Bale, ang nakalagay po sa method na to is yung normal delivery, 3 days. Delivery successful, false. Dito mag-determine if mag-run yung sa code na to. Maximum capacity is 100. Yun nga, if nag-exceed po sa 100 yung capacity, hindi po siya de-deliver. Bale, mag-fail siya. And yung delivery days. So, if hindi siya, while not delivery successful, which is false, mag-run po yung code natin and yung variability equals random int, dito napapasok yung sa import random nga kanina and dito ma-determine yung mag-deliver ng package. So, if yung self-weight, pag in-input po is greater than 100, ang mangyayari is ma-deliver po, mag-attempt po ng delivery tapos after po ng 7 days, ma-output is yung package too heavy. And if below 100 naman po yung weight, mag-run po siya. So, if variability is less than or equal to normal delivery, mag-run po tong code na to. Else, if naman po, panibagong randomness na naman, ibang outcome na naman yung lalabas. So, ang nangyayari dito sa code na to is, it's either 3 days yung delivery time, 5 days, or 7 days. If hindi pumasok sa 1 to 4, yung sa randomness, dito naman po siya papasok. And if hindi naman pumasok sa 1 to 6, dito siya papasok sa 1 to 8. So, 3 days, 5 days, and 8 days. Next naman is yung sa define string self. Bale, ito is mag-run lang po siya if na-print siya. Pag kinol po yung buong class na to, hindi po siya may include. Bale, maka-call lang to if ang ginawa is print method. Here naman po sa class package logistic is another class po na ginawa namin para def init. Dito siya nag-i-store ng mga information katulad na lang ng mga ipiprint na information. And dun naman tayo dito sa may case a package, itatanong yung mga informations such as name, destination, and weight. Yung mga informations na nilagay mo is mag-i-store siya dun sa unang method natin sa may self package underscore list. Mag-i-store siya dun. Sa third method naman, we have here a view a package history. Here naman sa view a package history, meron tayong mga na-store na information dun sa place a package. Yung mga na-store natin na information dun, if you feel niya ngayon, depende dun kung saan information niya siya nilagay. And inayos namin yon gamit yung pandas data frame. Kaya naman hindi na tayo mahihirapan i-distinguish kung kanino nga ba package yon and kung saan destination niya pa yung pupunta. Dito naman po sa
search package using names, itatype mo lang po yung specific niya, like name, yung usually kasi hinahanap, yung pinanis namin hinahanap dito is name. So, once po na tinip yung name niya, yung mga information na naka-align dun sa name na yon, katulad na lang ng mga destination, weight, and cost na naka-input dun sa name na yon. May method kasi tayo nun sa may class 1 na sa method ng string natin doon. Sa method na yun, magpe-place kasi siya ng receipt. Doon sa receipt na yun, ipe-place na yung name, destination, yung cost, and yung delivery time kung gaano katagal. Naman tayo sa search a package using name. Ipapakita na sa atin yon yung buong resibo natin, magkano nga ba, saan papunta, ipapresent ka sa atin. Yung sa part naman po nag-define the main function, or defines the main function, serves as a control hub for the entire program. Create an instance package yung class na assign siya sa variable ng option class. And by doing this, magagamit natin lahat ng methods sa loob ng package class, like yung placing or viewing or searching packages sa option class, at mas organize siya kung paano mag-respond yung system sa users menu using the while true. And sa loob ng loop na yon, the welcome message, which is the welcome to Python Logistics Express system, and it will display the 4 menu options. When we use the input naman po, we use it to ask the user to choose an option sa menu na yon. And yung answer na yun, magsustore siya sa variable option. For example, pag tinype ng user yung number 1, it means they want to place a package, ganun. And mag-interact siya with the user, and tatanungin na yung mga package details like yung name, yung weight, yung destination, and dun niya store yung information sa isang listahan. For the option 4, exit siya. You know, it's better than not giving like a proper exit. And it also uses the break statement to exit yung infinite loop, by the way. But this was just added para mas hindi abrupt yung ending ng code, para at least din may parang proper farewell din. The final else block, in-handle niya yung mga incorrect input. It like invalidates when the user types something that's inappropriate sa input ng user. Sa very end, nilagyan natin ng main para yung function na yun ma-run siya when the program starts. Then niya i-allow yung user na mag-begin na mag-interact sa system na yun. Okay, so pag i-run yung code, ito yung mag-appear. Lalabas yung main system natin, which is welcome to Python Logistics Express System. So pag nag-input po tayo ng for example, yung letter A, letter Q, hindi po siya mag-run. What if nag-exceed naman sa 1 to 4? Try natin 5. Hindi rin siya mag-run. So first is yung input na number 1. Please enter your name. So enter your name. Next yung package destination. Yung package weight. Try po natin yung sa limit ng packages, which is 100. So ang input po is 101. Lalabas is package delivery failed. Reason package too heavy. So next sa pang-input, this time CJ Carla. And sa pang iba namang input ng weight package. Try natin yung 2. So yun, nag-run siya kasi nga hindi naman po siya nag-deliver siya since hindi naman exceeding yung nag-exceed yung weight limit. Next naman is yung view package history. Dito makikita lahat ng na deliver package. Yung sa first na input, nag-deliver naman siya pero hindi lang siya successful. Next naman is yung search package using name. So if hindi nag-exist yung name dun sa list ng input, try natin yung James, hindi po siya mag-run. Tapos last naman is yung exit. Doon na ma-end yung program.